Okay class, next problem tayo sa simple strain. Rigid bars A, B, and C are supported by pins at A and D. The vertical rods are made of aluminum and bronze. Determine the vertical displacement of the point where the force P 10 equals 10 kips is applied. Isa-isain ulit natin yung sinabi ng problem. Sabi, meron ka na namang rigid bars A, B, tsaka C, D. So, by rigid bars, ibig sabihin yung bars natin na to, tsaka ito, hindi nade-deform. Are supported by pins A at D, A, tsaka D. So, ibig sabihin, meron yung vertical tsaka horizontal component. Vertical rods daw, gawa sa aluminum tsaka sa bronze. Ito yon tsaka ito. Ngayon, meron tayong force P dito, pero hindi ito unknown value. Ito ay equal sa 10 kips. So, sa 10 kips na yan. Ang tinatanong lang, ano yung vertical displacement? Malaki class ang pinagkaiba ng deformation sa displacement. May time na nag-equal sila, pero malaki ang difference nila by definition. So, sana na-appreciate sa last video natin kung ano yung pinagkaiba nila. Yung deformation class. Yung deformation ay para sa material. Yung displacement naman ay para sa certain point dun sa material. Kunwari class, ano na lang pala natin dito para mas ma-appreciate natin. So, tingnan natin kung paano ba mangyayari sa problem. Dahil class dito, sa force P natin na to, dahil sa force P na yan, ang tendency, yung bar CD natin mag-rotate. Tama? Na-discuss ko na ito kanina, pero sige, isa-isahin pa rin natin. Ayan class. I-exaggerate lang natin yung drawing. Originally class, ito yung point C, tsaka yung point D. Dahil magde-deform yung bronze natin, so ikabit ko dito si bronze, dahil magde-deform yan, possible magkaroon ng rotation si bar CD. Since hindi pwede ma-deform kasi rigid bar ito, ang mangyayari lang kay bar CD, mag-rotate. So kapag nag-rotate, pinakita ko ito doon sa last video natin, yung may circle class, kapag nag-rotate, since rigid bar ito, kapag nag-rotate, so roughly, ito lang yan class. Kapag nag-rotate, ito na yung mismong point C natin. So, ito yung original point natin, C1, pangalan natin itong C2, no, nagkaroon ng rotation. Ang sinasabi, yung point na nandito, ito yung hinahanap. So, ito yung point P. Kung nasaan si point P, which is 2 feet, tsaka 2 feet. So, malaki yung difference. Ang sinasabi class, ang vertical displacement, kung ito yung point C mo, ay ito. Yan yung naging displacement niya. Pero yung deformation class, hindi na di-deform yung isang point. Kasi point lang yan, position lang yun, di ba? Kapag point, na tinutukoy niya ay position. Ang nadi-deform po ay yung material. Ang makukompute natin dito class, ay deformation ng bronze. Kapag na-compute mo si deformation ng bronze, ibig sabihin, siya yung ibinaba nito vertically kasi vertical yung bronze natin. So, bababa ito vertically, ito yung deformation ng bronze natin. So, by using similar triangles class, makukompute natin yung vertical displacement sa point P. Kaya lang class, hindi naman ganun natatapos yung tanong natin. Ang sabi yung bronze mo daw ay nakakabit din doon sa bar AB. Na si bar AB ay sinusuportahan ng pin sa A tsaka ng aluminum rod natin. So, by Newton's third law, action and reaction, kapag drawing natin free body diagram ng bar CD natin ay something na ganito. Ito yung P, BR o yung reaction ng bronze. Ito yung force P natin. Ito naman yung point din natin. Gawin ko munang dy tsaka dx. So si dx natin, since walang horizontal component, 0 na ito. Nasundan? Kaya lang, by Newton's third law of motion, kung dito si PBR ay bumubuhat, since yung PBR ay binubuhat lang naman din, kapag dinawin natin free body diagram ng taas, ito si point A, ito si point B, ito yung aluminum, pangalan natin ng force ng aluminum na PAL, makikita natin na si PBR ngayon ay pabigat na o binubuhat na siya ng bar AB natin. So by Newton's third law of motion niya, action and reaction, kaya naging ganito yung free body diagram natin. Ngayon, dahil pala sa force P, made-deform yung bronze natin. Pero dahil din dyan class, dahil sa force P na yan, nagkaroon ng reaction si bronze natin na magiging pabigat naman para sa bar AB natin. Dahil nagkaroon na ng bigat yung bronze natin class, yung point B natin, dahil nagkaroon na ng load doon, si aluminum natin ay possible nang ma-deform. So,
Paano ang totoong kwento? Made-deform glass si aluminum. Kapag na-deform si aluminum, same way na deformation ni PBR natin kanina. So, i-drawing ko rin siguro. Okay, class. Ito si point A natin. Ito naman si point B natin. Ngayon, kapag na-deform ito, since rigid bar yung AB natin, kapag deform si aluminum, ang mangyayari lang dito sa bar AB natin, since ito ay magro-rotate lang, from B1, position niyang original, mapupunta lang dito sa B2. Pero since madi-deform yung aluminum natin vertically, since madi-deform yan, ito yung deformation natin ng aluminum, magkakaroon din, using similar triangles, makukompute din natin yung vertical displacement ng point B. Ngayon, pag tugma-tugmain natin yung mga nakuha natin na principle mula dun sa problem. Dahil class sa load P, madideform si bronze. Dahil sa load P, magkakaroon ng reaction si bronze. Ngayon, dahil nagkaroon ng reaction si bronze, magkakaroon naman ng action papunta mula dun sa taas. So, magkakaroon din ng reaction si aluminum. Since nagkaroon na ng force yung aluminum, binigay naman yung properties ng aluminum natin, mako-compute natin yung deformation na to ng aluminum. So, mako-compute natin ito. Kapag na-compute natin yung class, makukuha natin yung vertical displacement ni point B considering deformation ni aluminum. So, yan. Let's say na-compute natin si point B. Ngayon, class, balikan natin yung kwento na to. Di ba nakakabit tong bar CD natin, yung bronze niya, nakakabit dito sa point B? Ngayon, dahil sa deformation ng aluminum, lumundo ito originally without considering pa yung deformation ng bronze natin. Pero yung bronze natin na dating nakakabit sa elevation na to, napunta na rito sa portion na to. So, dyan na nagsimula yung BR natin o yung length ng bronze natin. Ngayon, dahil nagkaroon ng displacement yung point B natin, yung hindi pa nadi-deform na bronze, originally, bumaba na rin ng elevation. Kasi bumaba yung pinagkakabitan niya, tulad ng pinakita natin na yan. Class, ano ba yung nakakabit sa kabilang dulo ni bronze? Diba ito yung point C? So, mapapansin mo, before pa natin i-consider yung deformation ni bronze natin, nagkaroon na ng vertical displacement si point C natin. So, ano yung vertical displacement na to? Yung vertical displacement na yan, class, ay galing sa vertical displacement din, syempre, nung pinagkakabitan niya. Kaya lang, class, hindi lang doon basta natatapos. Dahil sa vertical displacement na to, bumaba na si C natin. So, pangalan natin C1. Ngayon, pangalan natin na C1 ito. C1, ito naman naging C2. Kaya lang hindi lang naman yung vertical displacement ni point B ang kailangan natin i-consider. Di ba madi-deform pa si bronze natin dahil do sa reaction niya with respect to sa point P. So ang total pala, ang magiging total na displacement ng point C natin ay equal sa total displacement ng point C ay equal sa vertical displacement ng point B plus deformation ng bronze natin. So, ito yun, deformation ng B, displacement ng B plus yung deformation ng bronze natin. So, yun yung inilulundong tunay ng point C natin. Ngayon, hindi naman ito yung ang kaya lang, since makaka-build up tayo ng isang triangle, so yung displacement, kung nasan yung point P natin o yung force P natin, mako-compute natin by similar triangles. So, gawin natin, class. Pakibalikan mo lang kung medyo nalito ka or i-pause, imaginein, galingan mag-imagine kasi dapat ang isang civil engineer class, magaling ka mag-assume, magaling ka mag-imagine dito. So, gawin natin, class. Solve natin. Kailangan pala, masolve muna natin yung deformation ni aluminum. So, gawin natin, class. Ibalik ko, ayusin natin yung solution. Ibalik ko yung free body diagram ni aluminum. Eto, class, yung rigid bar AB natin. Eto si A. Eto si B. Tapos, nandito nakakabit si aluminum.
Pangalan natin, P ng aluminum. Ang distance po nito ay 2 feet. Ang distance naman nito ay 3 feet. Ngayon class, dahil sa bronze natin, magkakaroon ito ng load PBR. Hahatakin ito ng load na PBR. Nasundan? Tapos yung yung aluminum natin, since nagkaroon na siya ng reaction due to PBR, magkakaroon ito ng deformation. Deformation ng aluminum. Dahil sa deformation ng aluminum, si point B natin na original, magkakaroon ito ng rotation. So, mapupunta dito yan kasi rigid bar. Pero, kahit na rigid bar yan, ang sabi lang naman ng rigid bar class ay hindi nade-deform. Pero hindi ibig sabihin na hindi rin nadi-displace. So, kapag na-displace yan, magkakaroon yan ng vertical displacement na tinatawag na ito yon. So, yung vertical displacement natin na to, ay kukuhanin natin using similar triangles mula dun sa aluminum. Okay? So, discuss naman natin yung para naman dun sa isa nating bar. So, ngayong class, ito yung point C natin. Ito si point C. Ito si point D. Dahil sa force P natin na to, dahil sa force P natin, yung bar CD natin, magro-rotate ulit. So, mapupunta na naman dito, yung from C1, mapupunta dito yung C point C natin. At magkakaroon na naman ito ng vertical displacement caused by yung rotation ng bar natin. So, vertical displacement ni point C. Saan magkakos ito? Dahil nga magde-deform naman yung nakakabit natin dito na bronze. Bigyan natin ito PBR. Since madi-deform yung PBR natin, magkakaroon ito ng vertical displacement at mako-connect natin using similar triangles. Mako-compute natin yung vertical displacement sa point P natin na yan. Nasundan? Gawin na natin class yung computation. Using summation moment, since kailangan pala natin si PBR para mas-compute si aluminum, gawan muna natin ang paraan paano computein si PBR. So, summation moment about D is equal to 0 kasi di naman natin kailangan si point D. Yung P natin, di naman unknown value yan, 10 yan. 10 multiplied by 2 equals PBR multiplied by 4. So, si PBR natin ay equal sa 5 kips. Tama ba? 10 times 2, 20 divided by 4. So, 5 kips. Next, by Newton's third law of motion nga, makocompute na rin natin si aluminum. Using summation naman, considering yung triangle lang na to, summation moment about point A is equal to 0. P ng aluminum multiplied by 2 ay equal sa P ng bronze multiplied by 5. Diba si P ng bronze natin ay 5. So, yung P ng aluminum natin ay equal sa 25 over 2 o 12.5 kips. Since meron na tayong P ng aluminum, masosolve na natin yung deformation ni aluminum. So, deformation ng aluminum ay equal sa P ng aluminum multiplied by length ng aluminum divided by area ng aluminum ulit multiplied by elastic modulus ng aluminum ulit. So, deformation ng aluminum ay equal sa 12.5 kips, 12,500. So, 12,500 pounds multiplied by yung length natin class. Length ay 3 feet, inch dapat. Multiply natin sa 12 divided by area ng aluminum natin 0.75 square inch multiplied by 10 exponent 6 para sa kanyang elastic modulus. Ito ay equal sa 12,500 times 3 times 12 divided by 0.75 times 10 exponent 6. Ito ay equal sa 0.06 inch. Ngayon, eto yan, yung na-compute natin. Kailangan pa natin ma-compute yung vertical displacement ng point B natin. So, by RNP class, by RNP, vertical displacement at point B is to 5 equals deformation ng aluminum is to 2. Therefore, si vertical displacement sa point B natin ay equal sa 0.06 times 5 divided by 2. Ito ay equal sa 0.15 inch.
So, na-solve na natin yung vertical displacement ni point B. So, originally, before pa ma-deform ito, bumaba na talaga yung point B natin ng vertical displacement niya na 0.15. Madi-deform pa ito, class. So, ang total pala, ang magiging total ang magiging total na displacement ng point C natin ay equal sa vertical displacement ng point B plus deformation ng bronze natin. So, solve na natin, class, deformation ng bronze natin. For deformation ng bronze, ito ay equal sa P ng bronze. Huwag maghanap ng kung ano-anong P. So, length ng bronze divided by area ng bronze multiplied by elastic modulus ng bronze. So, deformation ng bronze natin ay equal sa yung PBR natin, na-compute natin na 5 kips. So, 5,000 pounds multiplied by yung length natin ay 4 feet multiplied by 12 para maging inch. Area natin dito ay 0.25. Ayun yung class. So, ito. Multiplied by elastic modulus na 12 exponent 6. So, masasolve natin. Deformation ng bronze natin ay equal sa 5,000 times 4 times 12 divided by 0.25 times 12 exponent 6. Ito ay equal sa 0.08 inch. So, masasolve na natin ngayon, class. Dagdag lang ako ng space. Ngayon, masasolve na natin yung vertical total displacement sa point C. Total displacement sa point C ay equal sa vertical displacement sa point B plus deformation ng bronze. So, total displacement sa point C ay equal sa 0.15 plus 0.08. Ito ay equal sa 0.23 inch. Ngayon, hindi naman ito hinahanap. Ang hinahanap natin ay kung gaano kalaki yung iginalaw dito vertically sa point kung saan nag-a-apply yung force P natin, which is 2 feet. So, by R and P ulit, by R and P, displacement sa point P is to 2 equals displacement sa point C is to 4. So, yung displacement natin sa point P ay equal sa 0.23 times 2 divided by 4. At ang lalabas sa sagot natin ay 0.115 inch. At ito na, class, ang ating final answer.